Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang estruktura ng lipunang Griego at Romano. Ang lipunang Griego. Ang sinaunang Griego ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Europa at sa bahagi ng Balkan Peninsula. Ang heograpiya ng Greece ay binubuo ng kabundukan, kung kaya't ang lupain dito ay mabato, hiwa-hiwalay at hindi patag. Dahil dito, ang mga nabuong lipunan sa kabias ng Griego ay watak-watak na kung tawagin ay polis, na ibig sabihin ay lungsod, estado or city-states. Kahit na walang masyadong lupain upang magtanim, ang ilan sa mga Griego ay natutong mangisda, ngunit pagsasaka pa rin ang pangunahing kinabubuhay ng mga karaniwang nakakarami. Ang mga Griego ay napakamalikhain at nagkaroon ng maraming imahinasyon. Ito ay makikita sa kanilang mga pintura, eskultura, palayok at arkitektura. Nakabuo din sila ng mga bagong pamamaraan sa sining na ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ating pagtuunan ng pansin ang lipunan na nabuo sa sinaunang Griego. Atin nang nabanggit na nabuo ang mga watak-watak na lungsod-estado na kung tawagin ay polis. Ang polis ay mga malayang pamayanan na may sariling pamahalaan. May mga iba-ibang pamamaraan ng pamumuhay ang nabuo sa kada lungsod-estado. Ngunit kahit na magkakaiba ang pamumuhay nila, ay itinali naman sila ng kanilang pagkakapare-pareho sa kultura, wika at paniniwala. Kada lungsod-estado ay nagpatayo ng Acropolis, na siyang nagsilbing sentro ng lungsod. Karaniwan itong matatagpuan sa pinakamataas na lugar, at ito ang nagsisilbing sentro ng politikal at militar na organisasyon sa mga polis. Sa ibabang bahagi naman ng polis ay matatagpuan ang agora. Ito ang kanilang pampublikong pamilihan. Ito rin ang puok ng pagtitipon sa gitna ng lungsod-estado. Maraming lungsod-estado ang umusbong sa sinaunang Griego at kabilang sa naging pinakatanyag at naging sentro ng mga lungsod na umusbong sa lipunang Griego ay ang lungsod-estado ng Athens at Sparta. Ang Athens ang naging sentro ng kalakalan at kultura sa sinaunang Griego at itinuturing ito bilang lugar ng kapanganakan ng pinakamalaya at pinakagamit na uri ng pamahalaan ngayon, ang demokrasya. Kagaya ng kilala nating sistema ng demokrasya ngayon, ang mga mamamayan ng lungsod-estado ng Athens ay may karapatang makilahok sa paggawa ng desisyon para sa ikabubuti ng estado. Ang Athens ay matatawag na patriarchal na lipunan dahil ang mga kalalakihan lamang ang kinikilala bilang mga mamamayan at ang mga kababaihan ay itinuturing na pag-aari ng pinakamalapit nilang mga kamag-anak na lalaki. Kakaunti lamang ang karapatan ng mga kababaihang taga-Athens. Isa pa sa mga uri ng pamahalaan na nabuo sa Athens ay ang oligarkiya, kung saan namumuno ang maliliit na pangkat ng mga maharlika na pumalit sa hari. Lahat ng kalalakihan sa Athens ay malaya, ngunit nahahati pa rin ang estrukturang panglipunan nila sa tatlong uri. Sa mataas na uri nabibilang ang mga maharlikang tao, kagaya ng mga nagmamay-ari ng mga lupain, mga kapitan ng mga hukbong dagat, at mga pinuno ng mga hukbong militar. Ang gitnang uri naman ay binubuo ng mga magsasaka, samantalang ang mga nasa babang uri ay mga manggagawa. Kabilang din sa lipunan ng Athens ang mga metics o mga dayuhan na walang karapatang umangkin ng lupa at mga alipin na mas nakakadanas ng mas magaang na pagtrato kaysa sa mga alipin sa ibang lungsod-estado ng sinaunang Griego. Kadalasang ang mga alipin sa Athens ay ginagamit sa gawaing pantahanan, pangangalakal o bilang mga katulong sa negosyo, at may ilang pagkakataon na pinapayagang mag-ipon ng pera para sa sariling kalayaan. Kung ang Athens ay naging sentro ng karunungan, demokrasya at filosofiya ng sinuunang Griego,
Ang Sparta naman ay isa sa mga nagbigay ng hukbong militar para protektahan ang Greece sa loob ng maraming taon. Ang polis o lungsod-estado ng Sparta ay itinatag ng mga Dorian sa Peloponnesus na nasa timog na bahagi ng tangway ng Greece. Sa lahat ng mga lungsod-estado, ang Sparta lamang ang hindi umaasa sa kalakalan. Ito ay may magandang klima, sapat na patubig, at matabang lupa na angkop sa pagsasaka. Sila rin ang nagbigay ng malaking hukbong militar para protektahan ang Greece sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang Sparta sa pagsasaka, ngunit kalaunan ay sinakop nito ang mga karatig rehiyon at ginawang alipin ang mga tao dito na tinawag na Helots. Ang mga Helot ay alipin ng estado. Sila ang nagtatrabaho sa lupain sa pagsasaka para suportahan ng Spartan. At dahil sa masamang pagtrato sa kanila, karamihan sa mga Helot ay nag-alsa. At dahil sa kagustuhan ng Sparta na protektahan ang kanilang estado sa mga mananakop at sa pag-aalsa, nabuo ang pamayanan ng mandirigma na laging handa na protektahan ang lungsod sa mga pag-aalsa o digmaan. Ang anyo ng pamahalaan ng Sparta ay oligarkiya. Binubuo ito ng konseho ng mga matatanda o gerusya at dalawang hari na naghahati sa kapangyarihan. Ang gerusya ang namamahala sa estado at may kakayahang gumawa ng batas, samantalang ang dalawang hari ang namumuno sa kabuuan ng Sparta at ang hukbong militar nito. Ang serbisyong militar ang nagbibigay ng pagkamamamayan sa mga Sparta, kung kaya't kagaya ng Athens, ang mga lalaki lang ang itinuturing na mamamayan. Lahat ng kalalakihang Spartan na nasa tamang edad ay parte ng citizens at may kakayahang bumoto. Ang mga kababaihan sa Sparta ay hindi isinasali sa hukbong militar, ngunit pinapahalagan sila dahil sila ang nagpapadami ng populasyon. May kasarinlan at mas lamang ang karapatan na hawak ng mga babae sa Sparta kaysa sa Athens. Pinapahalagahan ng mga taga-Sparta ang nakakabuti sa kanilang estado kaysa sa sariling interes. Ang estrukturang panglipunan ng Sparta ay ang Spartiate na binubuo ng mga mamamayan at sundalo. Ang Periosi na binubuo ng mga mangalakal at malayang tao. At ang pinakabababa ay ang Helots, ang alipin ng estado. Ang dalawang tanyag na lungsod-estado ng Athens at Sparta ay naging sentro ng sinaunang Griego. Ngunit ang digmaan sa pagitan nila ang naging dahilan upang tuluyang bumagsak ang maunlad na kabiasnan. Tunghayan sa talahan na yan ang pagkakaiba ng estruktura ng lipunan ng Athens at Sparta. Ang lipunang Romano. Ang Italy ay isang makitid at hugis-botang tangway. Ito ay matatagpuan sa timog ng Europa, kung saan nakausli sa dagat Mediterranean. Katulad ng Greece, ang Italy ay binubuo ng maraming kabundukan at ilang mga kapatagan. Isang mahalagang kapatagan ang Latium. Ang ilog Tiber ay dumadaloy sa kapatagang ito. May ilang bakas ng sinaunang kabiasnan sa kapatagan ng Latium at sinasabing dito umusbong ang dakilang lungsod ng Rome. Ang Rome ay itinatag sa kalagitnaan ng ika-8 siglo BCE ng mga unang Romano na nagsasalita ng Latin, isang sangay ng wikang nabibilang sa Indo-Europeo. Ayon sa isang matandang alamat, ang Rome ay itinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Habang mga sanggol pa lamang, inilagay sila sa isang basket at ipinaanod sa Tiber River ng kanilang amain sa takot na angkinin ng kambal ang kaniyang trono. Ang kambal ay sinagip at inaruga ng isang babaeng lobo. Nang lumaki ang dalawa at nalaman ang kanilang pinagmulan, inangkin nila ang trono at nagtatag ng sariling lungsod sa pampang ng ilog Tiber. Nagkaroon ng alitan ang kambal
kung sino sa kanila ang mamumuno. At sa huli, napatay ni Romulus si Remus at ipinangalan niya ang bagong lungsod sa kanyang pangalan, na tinawag na Roma. Ang mga Romano ay tinalo ng mga Etruscan. Sila ang kalapit na tribo sa hilaga ng Rome. Sila ay magagaling sa sining, musika at sayaw. Dalubhasa rin sila sa arkitektura, gawaing metal at kalakalan. Tinuruan nila ang mga Romano sa pagpapatayo ng mga gusaling may arko, mga aqueduct, mga barko, paggamit ng tanso, paggawa ng mga sandata sa pakikipagdigma, pagtatanim ng ubas, at paggawa ng alak. Noong 509 BCE, nag-alsa ang mga Romano sa pangunguna ni Lucius Junius Brutus laban sa Etruscan na pinamumunuan naman ng kanilang huling hari na si Tarquinius Superbus at nagtatag ng republika kung saan ang mga mamamayan ay humihirang ng kanilang mga kinatawan sa pamahalaan. Noong sinaunang Roma, may malinaw na pagkakahati-hati ang lipunan sa iba't ibang antas. Ang mga patrician. Ang patrician ay hango sa salitang Latin na patres o mga ama. Itinuturing ito na pinakamataas na uri. Sila ang may hawak ng pinakamagagandang lupain at karamihan sa kanila ang bumubuo ng Senado ng Roma. Nakilala rin ang mga patrician sa kanilang espesyal na sapatos na may kulay at palamuti. Sila lamang ang tanging may kontrol sa posisyon ng sensor, nangangasiwa sa talaan ng sensus, pumipili ng mga senador, at nagbabantay sa iba pang gawaing panlipunan at pampolitika. Ang mga plebeian naman ang mababang uri sa lipunang Romano. Ito ay binubuo ng mga mangangalakal, manggagawa, at magsasaka na nagbubungkal ng lupang pagmamayari ng mga patrician. May ilang plebeian na nagmamayari ng maliliit na lupa, pero bibihira. Nakaugnay ang mga plebeian sa mga patrician sa pamamagitan ng sistemang klientela, kung saan tinutulungan nila ang kanilang patron o ang mga patrician sa digmaan, sa pagpapataas ng katayuang panlipunan nito at sa paglikom ng dote o pantubos. Ang lipunang Romano ay lubos na patriarkal. Ibig sabihin, ang lalaki bilang pinuno ng sambahayan ang tinatawag na pater familias. Sila ay may espesyal na kapangyarihang legal o patria potestas na nagbibigay sa kanya ng otoridad sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Tungkulin ng ama ang magturo at magpalaki sa kanyang mga anak na lalaki. Madalas, kahit ikasal na ang mga anak na lalaki, nananatili pa rin silang nakatira sa bahay ng pamilya sa ilalim ng pamumuno ng kanilang pater familias hanggang sa mamatay ang ama at sila ang humahalili sa tungkulin. Ang mga babaeng ipinanganak na malaya sa sinaunang Roma ay itinuturing na mamamayan, ngunit hindi sila maaaring bumoto o humawak ng posisyong pampolitika. Sila ay nasa ilalim ng buong kapangyarihan ng kanilang pater familias. Maaring ito ang kanilang ama, asawa, o minsan ang pinakamatandang kapatid na lalaki. Sa sinaunang Roma, ang mga alipin ay hindi mamamayan at wala ring legal na karapatan, gaya ng sa mga malalayang dayuhan. Itinuturing silang pag-aari at ipinagbibili na parang karaniwang kalakal. Kadalasan, nagmumula sila sa mga taong may utang o bilanggo ng digmaan, lalo na ang mga babae at bata na nahuli dahil sa mga pagsalakay. Ang Republikang Romano. Ang kataas-taasang kapangyarihan o imperium ay hawak ng dalawang konsul na pinipili mula sa mga patrician upang pamunuan ang pamahalaan. Katungkulan nila ang pangunahan ng hukbo, ingatan ang salapi ng pamahalaan, at tumayo bilang kahuli-hulihang hukom. Bawat isang konsul ay may kapangyarihang ihinto ang aksyon ng kasamang konsul. Sa oras na magkaroon ng krisis ang Roma, pumipili sila ng isang diktador na karaniwang manunungkulan sa loob ng 6 na buwan
o higit pa hanggang hindi natatapos ang krisis. Sila ay itinalaga ng Senado sa pamamagitan ng konsul. Ang lehislatura ng Roma ay binubuo ng Senate. Ito ay may 300 kasapi na tinawag ng mga senador mula sa pangkat ng mga patrisyan. Sila ay naglilingkod panghabang buhay. Sila ang nagpapanukala at nagpapasa ng batas. Sila rin ang nagraratipika ng mga kasunduan. Ang Senate rin ang nagbibigay ng pahintulot sa paggamit ng salapi ng pamahalaan. Ang Asamblea ay mga samahang pampubliko kung saan bumoboto ang mga mamamayan sa mga batas, pumipili ng mga opisyal, at nagpapasya sa mga usaping may kinalaman sa digmaan at kapayapaan. Isa rito ang Assembly of Centuries. Ito ang pinakamahalaga sa mga asemblea. Ito ang namamahala ng mga usaping pandigma at siyang pumipili ng mga maestradong may kapangyarihang militar. Ang Assembly of Tribes na karamihan ay binubuo ng mga plebeian, ay nilikha upang kumatawan sa karaniwang tao. Inayos ito ayon sa mga tribo, ito rin ang pumipili ng mga maestrado at dinidinig ang mga kaso ng pampublikong paglabag. Naghalal ang mga plebeian ng tribune, na karaniwang binubuo ng 10 pinuno o maestrado mula sa pangkat ng mga plebeians. Sila ang kumakatawan sa mga pangkaraniwang mamamayan. Ito ay nilikha upang pangalagaan ang kanilang karapatan laban sa mapang-abusong opisyal. Ang mga ito ay manggagaling sa Assembly of Tribes. Ang kapangyarihan ng tribune ay pinalawak pa dahil maaari nitong ipawalang bisa ang anumang batas na mapang-api sa mahihirap. Kapag nais hadlangan ng isang tribune ang isang panukalang batas, dapat lamang nilang isigaw ang salitang Latin na bitu. Ibig sabihin, tutol ako. Sa loob ng 1 siglo at kalahati, nagkaroon ng higit na maraming karapatan ang plebeian. Noong 451 BCE, dahil sa mabisang kahilingan ng mga plebeian, nasulat ang mga batas sa 12 lapidang tanso at inilagay sa rostra ng forum upang mabasa ng lahat. Ang 12 Tables, ang kauna-unahang nasusulat na batas ng Rome at naging ugat ng batas Romano. Sa pamamagitan nito, nabawasan ang panlilinglang sa mga plebeian at napagkalooban sila ng karapatang makapag-asawa ng patrician, mahalal na konsul, at maging kasapi ng Senado. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!